So what's up? Welcome ulit sa trading channel natin. Another trade, another recap ulit tayo. And for this video, gagawa natin ang recap tong trade natin kay USD JPY mga paps, no? So ayan. So explain natin dito sa video ito kung paano at bakit ba natin kinuha tong trade na to. Konting background lang, as an intraday trader, I am using Simplified Smart Money Concept, SMC. Lagi kong binabanggit before the discussion ng video natin. And using 4-hour time frame for long-term directional bias ko, 5-minute time frame for intraday bias, and 3-minute for entry. Okay, so yung mga basic criteria lang naman na hinahanap o tinitingnan ko bago ako pumasok sa trade ay ang price action and my point of interest or yung POI na tinatawag natin, which is sa akin is the order flow. Okay? So sa price action, nakabase ako sa market trends or yung market structure natin. Okay? Kung uptrend ba siya, downtrend, or sideways. Okay? Then sa POI ko naman, ayun nga, ang criteria naman na hinahanap ko dito is order flow nga na high volume. Usually, makikita naman natin yung high volume sa consolidation. After ng consolidation na yun, may impulsive move. Okay? So, yun yung criteria ng POI ko. So, after identifying yung market structure and yung POI ko, so, maghihintay na lang ako ng opportunity na magbigay si market sa akin. Okay? So, before natin i-discuss itong ating trade, so, punta muna tayo sa naging analysis ko kanina. Okay, andito tayo sa trade analysis ko kanina, no? Okay, so, ayun nga, ang 4-hour time frame ko is the long-term bias ko. And the 15-minute time frame ko naman is my intraday bias. Okay, so, dito muna tayo sa 4-hour time frame ko. Okay, so, kanina, alas 8:24 a.m., okay, Philippine time. Okay, so ang naging bias ko is sa kung magbo-bullish scenario siya, it is possible alignment of market sa bullish trend ko. Kahit ganito naman kalaki yung naging movement nung nakaraan, still ang market structure ko sa 4-hour is bullish pa rin. Kasi nag-market structure shift siya dito sa area na to. Kailangan para maging bearish siya, ma-break niya tong low na to. So hanggang hindi na break yung low na to, nasa bullish trend ako for 4-hour. Okay? So sa bearish scenario naman, so kung ang market sentiment is magko-continue dito, yun yung magiging cause ng pag-confirm ng bearish reversal. So, magkakameron ng reversal na dito after ng reaction na to para mag-confirm na bearish na yung trend natin sa 4-hour. Okay? So, okay, sa 15-minute naman, so, ang bias ko dito is bearish. Contradict dito sa ating 4-hour. Kung sa bearish kasi, dito nagkameron na siya ng market structure shift bago bumagsak ng tuluyan si market. So, yung main structure ko is ito, up to dito. So, yun yung main structure ko. However, in alignment sa 4-hour natin, na bullish trend pa din naman. So, for today bias, I expect or in-expect ko na magki-create yung internal structures ko ng bullish structures. So, from here, ayan. So, ganyan yung naging bias ko. Kung bearish naman, so, possible pa rin, itong internal structure ko is nasa phase siya ng pullback. Kaya, magkikreate pa rin siya bullish structures na gagawin niya up to this area, which is my 15-minute bearish POI. Okay? So, yan yung naging analysis ko and expectation ko kay market during yung pre-market or Asia session. Trade ko kasi is London session onwards. So, madalang akong mag-trade ng Asia. Unless ito, si
USD JPY, minsan natitrade ko to ng Asia kasi yung pair naman niya is Asia. Okay? So, ayun, yun yung ating technical analysis. Okay, going back dito sa ating chart, i-breakdown natin kung paano ba natin kinuha tong trade na to. So, punta muna tayo sa 15 minute. Okay. So, nung nag-TA tayo, nandito pa si price. Nung nag-TA tayo kaninang umaga. So, nandito pa si price. So, ayun nga, we're expecting na magpo-pullback siya hanggang dito. Kasi ang main structure nga natin is itong range na to. From here to here. So, whatever structures na mangyari is internal yun. Okay? So, ayun. So, since nandito kanina yung price, so, I'm expecting nga na lalapag pa yan dito. Kasi, medyo high volume siya. So, yung criteria ng high volume POI natin, so, nandito. Consolidation, tapos, aggressive move or impulsive move. So, nandito yung criteria ng POI natin. Kaya malakas to. So, ina-expect ko, bababa pa ang price natin dito and saka siya magre-react ng paangat. So, ang nangyari dito kanina is masid lang ako. So, game of waiting, syempre. So, pag hindi ka marunong maghintay, talo ka sa game na to. Okay? So, yung internal structure ko, ito naman yung range na tinitingnan ko. Okay? So, ito naman yung range na tinitingnan ko sa internal structures ko. From here, up here. So, since ang expectation ko nga is magtatapa or babalik pa dito si market, dito ako kukuha ng trade long. Pag nagbigay sa lower time frame ng opportunity, kung ano mang model yung ibigay niya based dun sa ating entry models na available. Okay? So breakdown tayo. Ito yung main structure, ito yung internal. So yung main structure ko, lilipat muna tayo dito. So ito yung magiging main structure natin for intraday. Okay? For intraday. So naka-bias tayo ng dun sa main, yung primary talaga natin is bearish, pero for the intraday natin, so ito muna yung gagawin natin na primary structure natin. So whatever na structure na mangyari within this range is internal structure niya ngayon. So sa internal structure, since expectation natin is babalik nga hanggang dito si market, so nag-create siya ng bearish structure, which is ito yung nangyari. So from here, nag-create siya dito, dito. So yan yung ating bullish structure. So medyo nagkamali ako ng labeling dito. Ano na siya, boss na siya. So mas malakas talaga tong area na to or yung POI na to kasi kumuha na siya ng liquidity dito. Okay? So kumuha siya ng liquidity. So kumuha siya ng liquidity kaya nag-boss siya. Okay? So ayun, ito yung ating range ng main structure. So yan yon. Ngayon, sa expectation nga natin, since babalik siya, magki-create siya ng bearish structure. So ito ang ginawa ni market. So paggawa niya ng swing dito, ngayon bumaba siya and umangat ulit. So hindi naman niya nabasag agad yung taas. So nagkamero ng down movement. Kaso nung bumasag siya sa baba, hindi siya nakapag-candle closer. So kulang pa din yung power ng seller to confirm na
bababa nitong structure natin. So after nyang makuha yung liquidities nito, umangat siya. Okay? So after ng pag-angat niya, nag-confirm na siya na bearish na yung structures na to. Itong dalawang to, so bearish na. So nag-react itong market dito sa POI na to, which is high, kahit papaano naman high volume siya kasi nagkameron ng short consolidation. Okay? So ngayon, ine-expect ko is gaganito. So nag-observe lang ako, bababa pa yan ng ganyan. Kaso hindi ganyan ang ginawa ni market. Hindi ganito. So noong nag-create na siya ng short down movement, so hanggang dito lang, hindi niya nabasag tong low na to confirm, to make another bearish trend, no? So ang nangyari, nag-consolidate siya dito. Yan, nag-consolidate siya and bumasag siya sa taas ngayon. So yung aking main structure na ngayon ay ito yung internal niya. So ang mangyayari ngayon is nagkameron ng change of character dito. So nakita ko enough naman na to. Enough na itong consolidation na to make it high probability POI sa 15 minutes, no? So nung bago siya bumasag dito, nag-create muna siya ng consolidation. Tapos yung basag niya, as you can see, material din naman, no? So dire-diretso. So ayun, since naging POI nga siya, inintay ko muna kasi nung una is hindi siya candle closer. So ito yung unang basag niya, hindi siya nag-candle closer. So hindi yan valid sa strategy ko until nagpakita tong candle na to, nag-candle body close siya dito. So nag-confirm na yung change of character ko. So ngayon naiba na yung naiba yung ating bias. So dapat kasi pababa, bearish eh. Ngayon, nagkameron kasi ng ganitong structure sa inside nitong range na to. So ito naman yung naging nalipat dito yung ating range. Nalipat dyan yung ating range. So ibang kulay naman. So whatever na mangyayari dito sa range na to is internal structure niya na. Okay? So hindi naman siya i-invalidate, parang i-disregard mo muna to kasi nandito yung market eh. Dito gumagalaw. So ito yung kailangan mong tingnan kasi ito yung current na nangyayari sa market. So ayun yan, nagkameron ng change of character. So ngayon, hinintay kong bumalik si market sa ating POI bago ako nag-switch sa entry time frame ko, which is the 3 minute. Okay? So ayan, pag-tap ni market ng ating sa ating POI, okay? So ang ginawa ni market sa lower time frame natin, so nag-create siya ng strong bearish move. Tapos pag-tap dito pa lang, nagkameron na ng strong rejection sa ating POI. So ibig sabihin valid na talaga siya. However, hindi siya dumiretso pataas agad. Instead, gumawa siya ng another bearish structure, confirming or surpassing tong low na to. So nagkameron ng bearish structure. So ngayon, ang iniintay ko, mag-create siya ng change of character. So sa change of character or market structure shift, kung ano yung magiging available, yun yung kukunin natin. Ngayon, unang attempt ni ating market, nagkameron dito ng sweep kasi hindi siya candle closer eh. So ang ginawa ni market,
bumaba, tapos umangat ulit. So dito nakakuha na ako ng confirmation. So dito nakakuha na tayo ng confirmation since nag-body close na tong area na to, tong candle na to dito. So nakakuha na tayo ng confirmation na reversal na si market. However, hindi ako pumasok dito kasi low probability to kasi wala namang consolidation na nangyari. So naghintay pa ako. So ayan no. Talagang nagpigil ako dito kasi low probability to kasi ang nangyari is iisa yung ating candle na nangyari dito, wala namang consolidation. So kung mapapansin niyo na hold, nagtagal din si market dito na hold nitong area na to yung pressure ng market na to and umangat na. So akala ko hindi na din babalik dun sa POI ko. So hinintay ko na lang, hinayaan ko na lang na nandiyan yung limit order ko. And ayun, so luckily naman nung pagbalik niya, umangat. Then hindi pa agad na TP. So hinayaan ko na lang, kahit gusto ko nang i-move yung stop loss ko, hinayaan ko na lang. Yun, good thing naman nag-work yung strategy. So nag-work yung ating entry dito. And nakakuha tayo dito ng sa trade na to, nakakuha tayo ng 84.64. Hindi to live, prop firm challenge. Saka ko na lang i-content yung prop firm once na maipasa ko. Sana. So, ayun. So, hanggang dito na lang muna ulit tayo mga paps. So, nice trade sa akin. Sana kayo din. So, yun lang for this video. And para maging updated ka sa mga future uploads natin about trade recaps, tips, especially kung same tayo ng strategy, sharing insights and experience about sa trading, don't forget to hit the like button, share and subscribe. At kung may comment ka, lapag mo na din. Hopefully maging successful tayo sa industry na to. Always remember that plan your trade and trade your plan. Salamat!